Part 19. Unti-unting nang nagsisiyalisan ang mga customer pagsapit ng hapon. Kahit may ngiti at maaliwalas ang aura ay hindi nawaglit sa isip ni Zia ang nangyaring sa pagitan nila ni Louie. Umalis na lang siyang bigla sa opisina nang hindi neresolba ang alitan. Napansin na lang niyang lumabas ito ng shop at nanatili na sa kotse hanggang hapon. Matapos makaalis ng pinakahuling customer ay nagsimula na silang magligpit. Nag-aayos sa may counter si Zia nang lumapit si Lindsay. "May problema ba kayo ni Louie?" "Wala," sagot ni Zia. "Kanina pa kasi siya sa labas," puna pa ni Lindsay. "Ganoon ba, hindi ko pansin sa sobrang busy ko," pagdadahilan ni Zia. Saka tinihil ang ginagawa at nilapitan ito. "Gusto mo na bang umuwi? Itatawag kita ng taxi." Medyo nagtagal ang titig ni Lindsay sa kaibigan. Walang duda na iniiwasan nito ang mapag-usapan si Louie. "Inaway ka ba niya, sinaktan?" Napatingin si Zia. "Walang ganoon na nangyari, ako ang may kasalanan." "Ano naman yung nagawa mo?" Natahimik si Zia, kaya nagpatuloy si Lindsay, "Hindi mo kayang ikwento." Pag-iling lang ang sinagot ni Zia. Tumanggaw naman si Lindsay at hindi na nagpumilit. "Gusto mong tulungan kita sa ginagawa mo?" Offer niya na lamang at pag-iiba ng usapan. "Hindi na, kaya ko na to. May gusto ka bang pagkain at ibibigay ko sa'yo, may natitira pang cake na nakadisplay, sa'yo na lang," ani Zia. "Sige, ipagbalot mo ko ng 10, pagbibiro naman ni Lindsay at saka sila natawa pareho. Ilang minuto pang lumipas ay nagpasya nang umuwi si Lindsay. Sinamahan naman ni Zia sa labas habang hawak ang handle ng wheelchair at naghihintay sa taxi na maghahatid rito pauwi. Pagdating ng sasakyan ay inaalaya ni Zia na makasakay ang kaibigan. "Salamat ulit sa pagpunta, aniya." "Congrats ulit," tugon ni Lindsay bago tuluyang umalis ang taxi. Nakangiting kumaway si Zia hanggang sa tuluyang makalayo ang sasakyan. Pagkatapos ay binalingan ang kotse ni Louie. Lumapit siya at ibinaba naman nito ang tinted na bintana. "Tapos ka na sa ginagawa mo? Pwede na ba tayong umuwi?" Kalmadong tanong ni Louie. "Sandali at magpapalam ako sa mga staff," ani Zia. Bumalik siya sa shop at banilinan ang mga staff na mauuna nang umalis. Pagbalik ni Zia ay sumakay siya sa passenger seat. Lumapit naman si Louie para ikabit ang seatbelt nang lumayo siya. "Ako nang gagawa, kaya ko naman." Hindi na nagkomento si Louie at nagmaneho ng tahimik. Sa pakiramdam tuloy ni Zia ay napakalaki ng nagawa niyang pagkakamali. Hindi siya sanay sa mahinahong kilos ni Louie sa kabila ng lahat. Nabaliktad na ba ang sitwasyon nila ngayon? Dumaan ang mga araw at nanatiling ganoon ang sitwasyon ng mag-asawa. Hindi man nagtatalo pero sa bawat oras at araw na lumilipas ay mas lalong ramdam ang distansya nila sa isa't isa. Ang isa ay gustong i-resolve ang problema, pero ito si Zia at pilit umiiwas. Hanggang isang araw, galing sa kumpanya si Louie at kaagad hinanap sa mga katulong ang asawa. "Hindi pa po umuwi, sir." Kaya muling umalis si Louie para sunduin ito sa pastry shop. Ngunit hindi pa man nakakarating ay nakita na niya si Zia, kasama at kausap si Patrick sa tapat ng shop. Nakangiti at halatang masaya habang kaharap ang doktor. Biglang humigpit ang hawak ni Louie sa manibela. Ilang araw na niyang kinakalma ang sarili para lang hindi musumbatan si Zia, pero punong-puno na siya sa pagkakataong iyon. Pag-alis ng kotse ni Patrick ay saka lang nagtuloy-tuloy si Louie sa pagparada ng sasakyan. At doon lang nabaling ang tingin ni Zia, gulat at may kabang makikita sa mukha nang mapansin ang kotse ng asawa. Paglabas ni Louie sa sasakyan ay mas lalong kinabahan si Zia. Madilim at mapanganib ang aura nito habang papalapit. "May ideya ka ba kung anong gusto kong gawin sa mga oras na to?" ani Louie. "Parang gusto kitang saktan Zia kaya simulan mo nang magpaliwanag kung ano yung nakita ko bago pa magdilim ang paningin ko." Kinakabahan man ay nanatiling kalmado si Zia. "Anong sinasabi mo? Kung si Patrick ang tinutukoy mo, nag-usap lang kami. May binili siya sa shop, customer siya Louie. Wag mo sabihing pati pakikipag-usap ko sa kanya ay bawal na. Wag mo nang i-deny, Zia. Ngayon mo sabihin saking kaibigan lang talaga siya." Tandang padamdam panipik. Biglang taas ng boses ni Louie. Napalingon naman si Zia sa shop at baka may mga customer na nakarinig sa boses nito. "Huwag kang mag-eskandalo rito," saway ni Zia. Parang sisabog sa sobrang galit si Louie. Gusto niyang magwala pero sa huli ay pinili na lamang bumalik sa kotse at umalis.
Nasa daan pa siya nang tumunog ang cellphone. Tumatawag si Austin. Kahit mainit ang ulo ay sinagot niya ito, ano yun? Overtime ka mamaya. Terra Club tayo, niyaya ko na ang iba. Isama mo na rin si Zia kung ayos lang sayo. Di siya pwede. Bakit? Wag mo sabihing nag-away, pinatayan na kaagad ito ni Louie ng tawag bago pa matapos ang sasabihin. Sa club, ay nagkakasiyahan ang magkakaibigan kasama ang girlfriend o asawa nila, maliban si Louie. Mag-isang umiinom kahit pa magulo ang paligid at nakikita sa hindi kalayuan si Nika na inaaway si Austin nang mahuli na nakikipagharutan sa ibang babae. Ba't parang mukha kang namatayan dyan? Ani Michael, hindi ba masayang nagkabalikan na kayo ni Zia? Anong gusto mong palabasin? Ani Louie, wag mo sabihing di ka pa rin nakaka-move on sa asawa ko. Wala naman akong sinabi. Depensa kaagad ni Michael sa kalumipat ng pwesto matapos mapunang galit na ito. Nagputuloy naman sa pag-inom si Louie habang ang ibang kasama ay nagsasayawan na dahil sa magandang tugtugin ng DJ. Ilang sandali pa ay tumayo si Louie at nagtungo sa restroom. Marami-rami na siyang naiinom kaya hilo na at muntik pang makabunggo ang isang babae. Mag-ingat ka naman. Sita ng babae pero nang makita ang mukha ni Louie ay biglang ngumiti. Mag-isa ka lang ba o may kasama? Hindi ito pinansin ni Louie at nagtuloy-tuloy lang sa restroom. Doon ay naghugas siya ng kamay matapos maghilamos ng mukha upang mahimasmasan sa kalasinggan. Ilang sandali pa ay natigilan siya nang may biglang yamakap sa kanyang bewang mula sa likod. Paglingon ni Louie ay nakilala niya ang pangahas. Iyong babae kanina. Sorry, medyo nahihilo na kasi ako. Pwede mo ba akong tulungan na makabalik sa mga kasama ko? Saad ng babae saka idinikit ang malulusog na dibdib sa katawan ni Louie. Nagkunwaring lasing para lang masigurong makakasama ito ng matagal. Nang tingnan muli ang gwapong mukha ni Louie ay napangiti ang babae dahil ang mata nito ay nasa kanyang dibdib. Siguradong naakit ito sa maganda niyang katawan. Walang sino man lalaki ang makakatanggi sa kanya. Hinawakan ni Louie ang braso ng babae saka dahan-daang iginiipalapit sa pader. Nang lamapat ang likod nito ay mas lumawak ang ngiti ng babae, automatikong ipinulupot ang dalawang braso sa leeg nito. Sa paglapit ng mukha ni Louie ay nakahagik-hak na sa tuwa ang babae. Dito mo ba gusto? Mapang-akit na saad ng babae at anabangan ang gagawin nito. Ramdam ng babaeng ang mainit na hininga ni Louie na tumatama sa kanyang pisngi kaya pumikit siya para sa paparating nitong halik. Ilang segundo ang dumaan pero wala man lang damampang halik. Napamulat ng mata ang babae at nakitang nakatingin lang si Louie, madilim ang ekspresyong pinapakita. What? Hindi mo ba ako hahalikan? Kabadong tanong ng babae. Sino ka ba para halikan ko? Ang mapulang mukha ng babae dahil sa blush on at ininom na alak ay mas lalo pang pumula dahil sa hiya. Bago pa may tulak ay kusa nang lumayo si Louie at bumalik sa paghuhugas ng kamay. Kadiri, bulong ni Louie na narinig ng babae. Sa galit ay akma itong susugod ngunit humarap si Louie at madilim ang tingin sa babae. Kilala mo ba ako? Kung hindi ay bibigyan kita ng pagkakataong umalis bago pa kita ipadampot sa security, babala niya. Wala akong pakialam kung naglakad na paalis si Louie at hindi pinansin ang babae. Tuloy-tuloy palabas ng club at hindi na nagpaalam sa mga kasamahan. Saka tumawag ng chauffeur para ipagmaneho pa uwi. Pagdating sa bahay ay dumiretso siya sa kwarto kung saan ay natutulog na si Zia, hindi man lang siya hinintay na dumating o hindi kaya nag-abalang gumising lalo pa at sinadya niyang ingayan ang paglalakad. Pero bigo siya at nagtungo na lamang banyo para maligo. Pagkahubad ng damit ay saka lang napansin ni Louie na may mantsa ng lipstick malapit banda sa collar at maamoy rin ang pabango ng babae kanina sa club na kumapit sa kanyang suot. Sa ganoong sitwasyon ay dapat tinatago, tinatapon o sinisira ni Louie ang bakas na iniwan ng babae kanina. Pero gusto niyang makita kung anong magiging reaksyon ni Zia paggising sa umaga, sa oras na makita nito ang damit na may bahid ng lipstick. Kaya sinadya niyang ilagay ang damit sa mapapansin ng asawa, lalo na ang may bahid ng lipstick. Kinaumagahan, gaya ng inaasahan ni Louie ay nakita ng asawa ang damit niyang may mantsa ngunit sa halip na magalit o magtanong ay baliwalang binalik ni Zia ang damit sa basket para madala sa labahan. Napatayo mula sa kama si Louie at hinarangan ito. Wala ka bang gustong itanong? Napakurap si Zia. Ang alin, Louie?
Nakita mo ang damit ko pero wala kang reaksyon. Hindi sumagot si Zia at nagtungo sa banyo para kunin ang tuwalya ng may sama sa lalaban. Wala kang pakialam kahit may kasama akong babae kagabi. Si Louie na sinundan ito hanggang banyo. Sa totoo lang ay may pagdududa na si Zia ngunit hindi niya akalaing magsasabi ng totoo si Louie. Nakakadismaya pero hindi na siya nagpaapekto. Huwag kang hamarang at marami pa akong gagawin, Louie. Sa isang iglap ay bigla siyang binuhat nito at iniupo sa sink. Sa sobrang lapit ng katawan nilang dalawa ay ramdam ni Zia ang umbok nito sa ibaba. Muli tuloy sumagi sa isip niya ang araw na inangkin siya ni Louie. Doon din mismo sa may sink, kinakabahan siyang baka muling maulit ang pangyayari iyon na ayaw na niyang maalala at maranasan. At bago pa mahalikan ni Louie ang labi ng asawa ay umiwas na kaagad ito kaya sa pisngidama po ang labi niya. Hindi na rin siya muli pang sumubok at tiningnan si Zia sa mga mata. Siya na ba? Tanong ni Louie. Bakas naman ang kalituhan sa mukha ni Zia kaya nagpatuloy si Louie, si Patrick na ba ang laman ng puso mo ngayon? Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Zia, gusto niyang sabihing hindi, ngunit sa hindi malamang dahilan ay hindi siya makapagsalita. Kaya hinayaan niya na lamang kung anong gustong isipin nito. Gumuhit naman ang pagkabigo sa mga mata ni Louie sa kawalang salitang umalis at iniwan si Zia. Matapos ang araw na iyon ay mas lalong lumamig ang samahan ng mag-asawa. Kung dati ay nag-uusap pa sila, ngayon ay talagang hindi na halos magpansinan. Laging abala sa kanya-kanyang trabaho, lalo na si Louie na napapadalas ang business trip. Sa katulong na nga lang nalaman ni Zia na umalis ito at may business trip na naman. Noong isang araw pa iyon pero hindi man lang nagsabi sa kanya. O, baka dahil kasalanan niya rin. Masyado siyang malamig dito, hindi kinakausap, niyang tingnan ay mahirap din gawin. Gusto niya man kamustahin si Louie kahit sa text lang ay nagdadalawang isip naman siya. Guilty na guilty ang dating niya dahil sa huli nilang pag-uusap. Hanggang sa makita at mabasa niya sa newspaper ang tungkol kay Louie at Megan. Madalas na palang magkasama ang dalawa sa business trip dahil na rin ka-partner ni Louie sa proyekto ng kumpanya ang pamilya ng babae. Kung bakit ito ang representative ay wala siyang ideya kung anong dahilan. Sa litratong makikita sa dyaryo ay mukhang malapit talaga sa isa't isa ang dalawa. Malawak ang ngiti sa labi ni Megan habang nakalingkis ang kamay sa braso ni Louie. Hindi maikakailang bagay na bagay ang dalawa. Sa mga sandaling iyon, habang nakatitig si Zia sa litrato, ay pinakiramdaman niya ang sarili kung wala na ba talaga siyang nararamdaman kay Louie. Kung hindi ba siya nakakaramdam ng selos pero wala, para lang siyang tumitingin ng picture sa mga taong hindi niya kilala. Hanggang sa ilang katok sa pinto ang gumambala kay Zia. Ma'am, dumating na po si Sir, saad ng katulong. Tumango lang si Zia hanggang sa umalis na rin ang katulong. Ilang sandali pa ang lumipas ay muling bumukas ang pinto at pumasok si Louie, halatang pagod base na rin sa itsura nito. Welcome back, walang kabuhay-buhay na sabi ni Zia. Pabagsak naman naupo si Louie sa sofa at napansin ang dyaryo. Nabasa mo na pala, aniya. Sa Sunday nga pala ay lalabas tayo para sa outdoor banquet. Makakasama natin ang ilang kasamahan kut investors sa big project na inaasikaso ng kumpanya, kabilang na sa makakasama natin ay si Megan. Kumunat ang noo ng asawa at napuna iyon ni Louie. Hindi ka ba natutuwa na kasama siya, Zia? Iniisip ko lang kung bakit mo pa ako isasama, ma-out of place lang ako roon. Dadalhin din nila ang mga asawa nila. Saka gusto kanilang mamit kaya isasama kita. Bakit? Para mawala yung isyo tungkol sa inyong dalawa ni Megan. Hirit ni Zia, na isandal ni Louie ang ulo sa sofa. Kauuwi ko lang pero ito at nagtatalo na kaagad tayo. Hanggang kailan ba tayo ganito, Zia? Kung hindi nagkikibuan, mag-aaway naman, nakakapagod na. Sandaling katahimikan ang namayani sa dalawa hanggang sa magsalita si Zia, tama ka, lagi tayong ganito. Hindi magkasundo, hindi magkaintindihan. Kaya hindi ko maiwasan isipin kung tama bang desisyon na nagkabalikan tayo, Louie. Hindi ba parang anong gusto mong iparating, Zia? Na maghiwalay tayo ulit, ganoon ba? Nakagat ni Zia ang ibabang labi, pinipigilan ang sariling sabihin kung anong nasa isip. Ba't di ka magsalita? Gusto kong maging prangka ka sakin para matapos na to, ani Louie. Nang tignan ni Zia ang mukha nito ay saka siya huminga ng malalim at nagsalita.
Sa halip na makapagsalita ay katok sa pinto ang gumambala sa dalawa. At maingat na pumasok ang katulong dala ang luggage ni Louie. Ito na po ang bagahe niyo, sir. Pagkatapos ay kaagad ring umalis. Sa pagsulyap ni Zia ay nakapikit na ito na animo ay natutulog. Nagugutom ka ba? Gusto mong ipaghanda kita ng makakain? Hindi sumagot si Louie kaya nagpasya na lamang siyang lumabas para ipaghanda ito ng pagkain. Pagkaalis ni Zia ay nagmulat ng mata si Louie at nagtungo sa study room. Matapos ay dinukot sa bulsa ang cellphone para basahin ang mensahe ng doktor ni Bea. Na muling ooperahan matapos makitaan ng chance of survival rate ng doktor. Isang magandang balita kaya agad na ipinaasikaso ni Louie sa assistant ang operasyon kay Bea, gawa ng hindi niya maipasa kay Alice ang trabaho dahil abala ito sa kumpanya. Ayos na sana ang lahat pero muli na namang nangungulit si Bea na magpakita si Louie sa mismong araw ng operasyon. Siyempre, hindi pumayag si Louie dahil sa dami ng trabahong may iwan pero talagang mapilit si Bea at nagbanta pa na hindi itutuloy ang operasyon sa oras na hindi siya magpakita. Sige na, Louie, gusto ko lang makita ka bago ako operahan. Alam mong delikado ang operasyon at may chance na hindi na ako magising. Kaya kahit ngayon lang, please, pagbigyan mo na ako, last na to, promise. Saad pa ni Bea nang minsang makausap ni Louie sa cellphone nang tumawag ito. Sa huli ay pinagbigyan niya ang kaawa-awang si Bea. Dumating ang araw ng linggo, at nagtungo sina Zia at Louie sa outdoor banquet kasama ang mga mahahalagang tao sa Rodriguez Company. Sa rooftop ng exclusive restaurant sila nagpunta. Maganda ang ambience lalo na at napapaligiran sila ng iba't ibang halaman. Maangin at maaliwalas ang paligid, lalo pa at papalubog na ang araw ng mga sandaling iyon sa kaliwang bahagi ng naturang lugar. Naiilang pa ng una si Zia matapos maipakilala ni Louie sa investors dahil ang mga babaeng asawa ay ibang-iba, halatang napakalayo ng estado niya kumpara sa mga ito. Ngunit nang dumating si Mrs. Lim ay nabuhayan siya dahil sa wakas ay may makakausap na rin siya. Alam niyang kasama sa proyekto ang pamilya Lim ngunit hindi niya akalaing darating ang ginang. Dahil si Megan talaga ang inaasahan niya gaya ng sinabi ni Louie. Siya na mismo ang unang sumalubong kay Mrs. Lim para batiin ito sa pagdating. At dahil gusto niya itong makasama ay nagpaalam siya kay Louie na lilipat ng table. Hindi naman ito tumutol kaya sumama na siya kay Mrs. Lim. Ngunit sa pag-alis ni Zia ay hindi naman sinayang ni Megan ang pagkakataon at kaagad na tinabihan si Louie sa table. Asiwamang pagmasda na magkahiwalay ang mag-asawa ng table habang nagmumukhang kebot sa tabi ni Louie ay walang pakialam si Megan. Ang mahalaga sa kanya ay siya ang pinapaboran nito kumpara sa asawang si Zia. Oh, goodness! Ani Mrs. Lim nang makita ang ginagawa ng pamangkin. Sandali at kakausapin siya. Napigilan naman ito ni Zia sa braso. Hindi na po kailangan, wala naman silang ginagawang masama. Kahit na, Zia, hindi magandang pagmasdan lalo pat may kumakalat na balita tungkol sa kanilang dalawa. Wala na mapong katotohanan yun, ani Zia. Lamambot ang ekspresyon ni Mrs. Lim. Ang bait mo talaga. Napakaswerte ni Louie sa'yo. Tipid na napangiti si Zia. Ilang minuto pa ang nagdaan ay nakumplito na ang mga panauhin. Hindi naman akalain ni Zia na kabilang pala sa investor si Arnold Francisco. Glad to meet you again, Zia. Balita ko'y kinasal ka ulit. Anito? Yes, kinasal ulit sa ex-husband ko, natatawang saad ni Zia na ikinangiti ng Ginoo. Nasa ganoon silang tagpo ng makarinig ng komosyon sa hindi kalayuan, sa mismong table kung nasaan si Louie. Natigil ang malamyos na tugtugin at pumalit ang tinig ng isang babaeng tila nasasaktan. Na-curious ang lahat maging si Zia kaya napasugod siya sa table na iyon at nakitang nakayuko si Megan habang hawak ang tiyan at namimilipit sa sakit. Louie, dalhin mo ko sa ospital, please. Ani Megan. Ang mga kalalakihan maging ang mga staff na naroon ay gustong tumulong ngunit si Louie lang talaga ang nais ni Megan na magdala sa kanya sa ospital. Lahat ng iyon ay nakita ni Zia. May mga napapakunot ang noo at naguguluhan sa inaakto ni Megan, dahil tila wala na itong respeto sa totoong asawa. Louie, please, hindi ko na kaya sobrang sakit na ng tiyan ko. Iyak ni Megan. Binuhat naman ito ni Louie, ala bride style ngunit bago tuluyang umalis sa lugar ay nagtagpo pa ang tingin nilang dalawa ni Zia.
Dadalhin ko lang siya sa ospital, paalam pa niya sa asawa. Tumango naman si Zia. Mag-iingat ka sa pagmamaneho, aniya at ayaw magmukhang hindi apektado sa pakulo ni Megan. Halata niyang nagpapanggap lang itong masakit ang tiyan. Dahil ito lang ata ang bukod tanging namimilipit sa sakit na fresh at hindi man lang pinagpapawisan. May paiyak-iyak pang nalalaman, halata namang peke. Sa ospital ay napasugod si Michael matapos mabalitaan ang nangyari sa kapatid. Pero sa halip na matuwa ay nagalit pa si Megan. Anong ginagawa mo rito, si Louie? Nakasalubong ko kanina at sinabing ako na ang bahala sa'yo. Ano bang nangyari, may nakain ka bang hindi tama? Ano? Tandang padamdam. Bakit mo ninaalis si Louie? Reklamo ni Megan na mabilis bumanggo sa kama at tinanggal ang dextrose sa kamay. Doon lang napagtanto ni Michael na nagpapanggap lang ang kapatid sa sakit nito. Really, Megan? You stoop this low for Louie? May asawa na yung tao. So, what? Hindi na maganda ang pagsasama nila, ramdam ko yun dahil sakin nakabilang ang atensyon ni Louie. Akmang aalis ngunit hinaranggan na kaagad ni Michael. For a while, yes. Pero mag-isip ka nga, nagmumukha ka ng kebot sa harap ng iba. I don't care. Sabay hawi ni Megan sa kapatid para tuluyang makaalis. This is my chance for Louie, it's now or never. Samantalang sa bahay ay kara-rating lang ni Zia na isinabay na ni Mrs. Lim sa pag-uwi matapos umalis ni Louie. Gusto niyong kumain, ma'am? Alok ng katulong. Umiling naman si Zia at kumuha lang ng maiinom na malamig na tubig. Sa pagbukas ng refrigerator at naamoy ang laman sa loob ay bigla niyang natakpan ang sariling ilong. Nanunuot ang masangsang na amoy kaya hindi na niya napigilan ang sarili at tuluyan nang naduwal. Ngunit wala naman siyang naisukang pagkain. Ayos lang po kayo, ma'am? Tanong ng katulong. Tumango lang si Zia pero kalaunan ay muli na namang nasusuka. Marami po ba kayong nainom sa pinuntahan niyo, ma'am? Napailing si Zia dahil hindi naman siya uminom at halos wala rin kinain dahil sa kawalan ng gana. Pagkatapos hugasan ang bibig ay nagpaalam na siya sa katulong na aakyat na ng kwarto. Ngunit ilang hakbang pa lang ang nagagawa nang biglang may mapagtanto. Sa halip na kwarto ang punta ay umalis ng bahay si Zia at nagtungo sa pinakamalapit na convenience store. Matapos mabili ang kailangan ay bumalik din siya sa bahay. Diretso sa banyo at doon ay inilabas ang biniling pregnancy test kit. Malakas ang kabog ng dibdib ni Zia ng mga sandaling iyon sa puntong naririnig na niya ang pagtibok ng puso. Nasa may sink lang ang pregnancy test kit, tinatitigan niya ng matagal hanggang sa napagpasyahan nang ang gamitin. May guide sa likod ng box na kahit makailang beses nang binasa ay tila hindi niya maisaulo ang instruction. Lutang na lutang ang isip niya. Tama ba yung ginawa ko? Parang mali ata, kausap niya sa sarili habang hinihintay ang resulta. Nakatutok siya sa pregnancy test kit habang nakakagat sa kuko ng hinlalaking daliri. Pidyo hininga si Zia nang magsimulang gumuhit ng kulay pula ang aparato. Ilang sandali pa ay kumurap-kurap. Sinisiguradong hindi siya namamalik mata sa nakikita. Ang sabi sa guide, kapag dalawang pulang guhit ang nagpakita ay nangangahulugang buntis ang gumamit ng aparato. Iyon ang bilang ni Zia. Ibig sabihin ay, agad siyang umiling-iling. Baka sira lang to, aniya saka kumuha pa ng isang pregnancy test kit. 4 ang binili niya para makasigurado. Ilang minuto ang nagdaan at nagamit na niya lahat. Iba't ibang brand, kulay at disenyo pero iisa lang ang resulta. Buntis siya. Unti-unting nanghina at bumigay ang tuhod ni Zia. Kumapit siya sa sink, sa pader hanggang sa makalabas ng banyo at sa may kama tuluyang napaupo sa sahig. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Natutuwa siya na naiiyak na hindi na niya maintindihan. Hanggang sa maisip si Louie. Kailangan niyang masabi sa asawa na magkakaanak na sila. Pero hindi pa ito umuuwi kaya tinawagan niya ito. Ngunit hindi naman sumasagot kaya naghintay na lamang siya habang nakaupo sa kama. Sa tagal ng paghihintay ni Zia ay tuluyan siyang nakatulog at nagising nang makaramdam ng kilati sa may leeg. Saka lang niya napagtanto na hinahalikan na pala siya ni Louie. Nakakaamoy siya ng alak mula sa asawa kaya tinulak-tulak niya ito. Sandali lang, Louie. Tumigil naman ito at nagangat ng tingin. May gusto lang sana akong sabihin, Louie. Nakatitig pa rin si Louie ngunit halatang hindi nakafocus ang tingin sa asawa, tila tumatagos lang.
Buntis ako, nakangiting sabi ni Zia. Kumurap si Louie, hindi maproseso ng utak ang sinabi nito. Sa sobrang kalasinggan matapos magtungo sa bar pagkaalis sa ospital ay maswerte na lamang na nakauwi pa siya. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko, Louie? Ano at hindi na natapos ang sasabihin ng bumagsak na sa kama at tuluyang nakatulog. Kinaumagahan, kahit may hangover ay maaga pa ring nagising si Louie para pumasok sa kumpanya. Napakarami niyang kailangan tapusin bago umalis ng bansa para sa request ni Bea. Paakay na siya ng kotse nang humabol si Zia na halatang kagigising lang. Aalis ka na ba? Tumango si Louie. Overtime ako mamaya kaya wag ka nang maghintay sakin for dinner. Pero yung sinabi ko kagabi, anong reaksyon mo? Napahilot sa sentido si Louie. Mabigat at masakit pa rin ang ulo niya dahil sa hangover. Saka na lang natin pag-usapan pag-uwi ko, aniya kahit wala naman talaga siyang ideya kung anong sinabi ni Zia kagabi. Sa opisina ay maghapong masakit ang ulo ni Louie kahit pa uminom na ng gamot. Nakadagdag pa sa init ng ulo na wala siyang nagagawang matinong trabaho at naibubunten pa kay Alice. Kaya sa halip na mag-overtime ay umuwi na lamang siya ng maaga at kailangan niya ata talagang magpahinga. Imbis na sa master's bedroom ay dumiretso si Louie sa study room kung saan ay naabutan niya si Zia na sinisira ang CD tape. Anong ginagawa mo? Si Louie na kaagad na pasugod para pigilan ito ngunit huli na siya. Basag at wasak na ang tape. Bakit mo sinira, Zia? Galing yan kay Bea, di ba? Kaya sinira ko. Oo, sa kanya nga galing pero alam kong ikaw talaga ang totoong nagmamay-ari niyan kaya hindi mo na sana sinira. Ani Louie. Ngayon ay wala na siyang pakikinggan. Hindi ko lang matanggap na ginamit niya ang CD tape ko, liling-iling na pinulot ni Louie ang nagkapira-pirasong tape. Kahit anong paliwanag ay dismayado talaga siya sa ginawa ni Zia. Huwag mo yang pulutin. Kunot noong nagangat ng tingin si Louie. Naguguluhan sa inaakto ng asawa. Napangiwi siya nang muling sumakit ang ulo pero pinagpatuloy pa rin ang pagpulot sa CD tape. Huwag mo sabing pulutin. Pasigaw na sabi ni Zia sabay pidgel sa kamay nito. Ngunit ang mga sumunod na pangyayari ay pareho nilang hindi inaasahan. Sa biglaang pagbawi ni Louie sa kamay mula sa asawa ay hindi sinasadyang nataman ito sa mukha. Alam ni Louie na kasalanan niya iyon kahit hindi sadya ay agad siyang humingi ng tawad. Pero bigla na lamang umiyak si Zia. Sorry, hindi ko sinasadya, ani Louie habang sinusuri ang mukha nito. Ang sabihin mo, galit ka sakin kasi sinira ko ang memories niyong dalawa ni Bea. Anong sinasabi mo? Walang ganoon, Zia. Mahalaga sakin ang tape dahil ikaw mismo ang tumutugtog, hindi siya, paliwanag ni Louie. Pero ilang taon mong inakala na siya ang tumutugtog, hindi ako, nagtatampong sabi ni Zia na tuloy pa rin sa pagluha. Magpapaliwanag pa sana si Louie nang tumunog ang cellphone, tumatawag ang assistant na isasama niya sa ibang bansa. Sir, nakakuha na po ako ng ticket. Anong ticket? Biglang sabat ni Zia. Aalis ka, iiwan mo ko rito. Mariing napapikit si Louie. Hindi pa nga pala niya nasasabi sa asawa na aalis siya ng bansa. Dahil emosyonal si Zia sa hindi malamang dahilan ay hinawakan niya ang magkabila nitong balikat at ipinaliwanag kung bakit siya aalis. Ngunit sa halip na maintindihan ay mas lalo lang nagalit si Zia. Sige, umalis ka na, puntahan mo na ang Bea mo, wag mo na akong intindihin dito. Maktol pa niya. Ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ni Louie. Pero hindi na nagsalita si Zia at kusa na lamang umalis. Pagbalik sa kwarto ay muli siyang umiyak, sinasabi ko na nga ba, kaya baliwala lang sa kanya ang sinabi ko kagabi. Dahil ibang babae ang nasa isip niya. Iyak niya habang nakasubsob ang mukha sa unan. Magsama sila ng Bea niya, pati na si Megan. Hinding-hindi ko siya patatawarin kahit lumuhad pa siya. At pinanindigan nga ni Zia ang sinabi. Hindi niya kinibo si Louie hanggang sa dumating ang araw ng pag-alis nito ng bansa. Hindi mo ba ako ihahatid man lang? Ani Louie bago sumakay ng kotse. Goodbye. Pairap na pumasok ng bahay si Zia, liling-iling na sumakay ng kotse si Louie at nagmaneho naman paalis ang driver. Ang mga katulong na nasa labas at hinatid ng tingin ang papalayong kotse at palihim na nag-usap. Pansin niyo ba? Parang kakaiba si Ma'am Zia, no? Oo, parang biglang sumungit at ang bilis Mayrita, komento naman ng isa. Pansin ko ngang palaging may mood swing. Hindi kaya buntis.
Saka sabay-sabay na tiningnan ng tatlo ang babaeng amo na paakyat ng hagdan. Samantalang sa kotse naman ay hinahanap ni Louie ang cellphone na inilagay niya kanina sa bag. Ngunit hindi niya makita. Iniisip nang ang pabulaykan ang sasakyan at baka naiwan, hanggang sa mock-upan niya sa pinakailalim ng bag. Anong nangyari rito? Ani Louie matapos makitang may crack na ang screen ng cellphone at ayaw mag-on. Sinong gumawa nito? Walang kahit ideya na ang salarin ay walang iba kundi si Zia. Ang 3 araw na pananatili sa ibang bansa para sa operasyon ni Bea ay na-extend pa dahil sa biglaang pagbabago ng schedule. Dahil nasa Canada na rin naman si Louie ay isinabay na niya ang pakikipag-meeting sa mga prospect client at investor. Kaya halos 1 buwan na patawid-tawid sa ibang lugar. Napuntahan na nila ang Denmark, United Kingdom at pinakamatagal sa United States. Sa pagbabalik bansa ay sinalubong kaagad siya ng trabaho ni Alice. Sunod-sunod ang pagbanggit ng mga susunod niyang business trip. Kauuwi ko lang, wag muna ngayon at pagod ako, awat ni Louie sa sekretarya. Okay, sir, didiretso po ba tayo sa kumpanya? Gusto ko munang umuwi at magpahinga ng 1 buong araw. Kaya lubuyan niyo muna ako ng tungkol sa trabaho ngayon, ani Louie, nakapikit at sandal na sa kinauupuan. Oras ang lumipas nang marating ang bahay dahil na rin sa traffic. Nasa labas na ang mga katulong para salubungin ang pagdating ni Louie ngunit wala ang asawa. Inisip niya na lamang na baka nasa pastry shop ito. Pero pagpasok sa kwarto ay naabutan niya si Zia na nasa kama, natutulog. Nakasunod naman ang driver na dala ang luggages at katulong. Anong gusto niyong ipagluto namin sa inyo, sir? Tanong ng katulong. Late bang natulog kagabi si Zia? Sa halip ay balik tanong ni Louie. Lagi pong maaga ang pahinga ni ma'am, at tanghali na madalas magising. Pagkatapos ay sa hapon na pumupunta sa shop, paliwanag ng katulong. Bakit? May sakit ba siya? Hindi po namin alam, sir. Hindi naman po nagsasabi si ma'am, antag ng katulong at hindi na sinabi ang pinaghihinalaang kondisyon ng babaeng amo. Pagkaalis ng katulong ay nilapitan ni Louie ang natutulog na asawa. Halos nasa sahig na ang kumot kaya inayos niya dahilan para maalimpungatan si Zia. Ilang beses kumurap at inangat ang kamay para hawakan ang mukha ni Louie. Hindi pa man lumalapat ang palad ay tinampol niya ang pisngi nito. Bakit mo naman ako sinampal? Si Louie. Akala ko binabangungot ako, saad ni Zia saka ito tinalikuran. Ano, kauuwi ko lang pero ganito agad ang salubong mo sakin. Umalis ka na lang at inaantok ako. May problema ba tayo, Zia? Bakit ganito ka umakto sakin? Hinawakan ni Louie ang balikat pero hinawi lang nito ang kamay niya. Wag mo kong talikuran. Kaya galit na bumangon si Zia at tiningnan ito ng masama. Umuwi ka lang ba rito para awayin ako? Ikaw tong mainit ang ulo sakin, tinatanong kita ng maayos pero iniirapan mo lang ako at sinisinghalan. Biglang naluha si Zia. Kasalanan ko pa talaga. Ikaw tong never naman akong tinawagan kahit text man lang. Ang saya-saya mo siguro sa ibang bansa habang wala ako. Nasira ang phone ko kaya sa Canada nako bumili ng cellphone pero hindi mo naman sinasagot. Nag-text din ako pero di ka naman nagre-reply. Tinawagan ko na rin ang telephone number natin dito sa bahay pero ang sabi ng mga katulong ay ayaw mo kung makausap. Ayoko namang abalahin ang magulang mo pati si Lindsay para makausap ka at nagpapagaling pa yun, kaya anong gusto mong gawin ko? Mahabang paliwanag ni Louie. Sinasabi mo bang kasalanan ko pa? Saka ang mahal ng cellphone mo pero nasira kaagad paghampas ko sa sahig. Si Zia. Kumunat ang noo ni Louie at napagtanto naman ni Zia na nadulas siya at nasabi ang totoo kaya agad umiwas ng tingin. So, ikaw pala ang Samira sa cellphone ko. Di mo ba alam na mahalaga ang nakasave na contacts dun? Gaya ni Bea at Megan. It's about business, Zia. Maliban sa iyo at sa pamilya ko ay wala nang ibang babaeng mahalaga sakin. Kaya wag ka nang magsungit, okay? Natigil sa pagluha si Zia. Talaga. Pagkatapos ay muli na namang umiyak. Lagi na lang akong ganito, ayoko na. Bakas naman ang concern sa mukha ni Louie. Bakit, ano bang problema? You don't have any idea. Pero sinabi ko na sayo bago ka umalis. Naalala ni Louie ang nangyaring pagtatalo nila bago umalis. Ano bang gusto mong sabihin ng araw na yon?
Muling sinamon ito ng tingin ni Zia sa kinuha sa drawer ang 4 na aparato at isang medical record. Ano, nabitin sa ere ang salita ni Louie nang mapagtanto kung ano yung kinuha ng asawa. Alam mo naman siguro kung ano ang mga yan. Ani Zia. Of course, wala sa sariling sagot ni Louie habang nakatitig sa medical record. You're pregnant. Nagkatitigan sila ng matagal, hanggang sa bigla na lamang yamakap si Louie sabay buhat kay Zia. Inikot-ikot sa ere sa labis na tuwa. Tama na, Louie. Nahihilo nako. Reklamo ni Zia. Tumigil naman agad si Louie. Ayos ka lang, di ka nasusuka. Si baby, kamusta, hindi ba naipit sa biglaang yakap? I'm fine, si Zia. Muli namang niyakap ni Louie ang asawa. Sobrang saya niya ng mga sandaling iyon. Nangingilabot siya sa tuwa dahil buntis si Zia. Maging ang pagod ay biglang nawala. Kinikilig siya sa hindi malamang dahilan. Pinaupo niya si Zia sa kama sa maingat na yamakap sa tiyan nito. Pinapakinggan ang loob kahit hindi pa naman talaga niya mararamdaman ang bata. Baby, nandito na si Daddy. Sorry at ngayon lang nakauwi. Kausap ni Louie kahit hindi pa naman humuhugis ang bata sa tiyan ni Zia. Promise, aalagaan ko kayo ng mabuti ni Mommy, aniya habang ang tingin ay na kay Zia. Nagtagpo ang mata ng dalawa na kahit walang salitang lumalabas sa bibig ay hindi maipagkakaila ang samot-saring emosyong nararamdaman. Lumipas ang mga araw na lagi ng on time umuwi si Louie, na kung minsan ay mas maaga pa nga para lang makasama si Zia. At umuwi rin sa tanghali para makasama sa pagkain ng lunch ang asawa kahit pa madalas ay wala itong gana o hindi kaya ay natutulog. Sa weekend ay bumibisita ang magulang ni Zia para mangumusta at maalagaan ang anak dahil grabe ang paglilihi. Maging si Esmeralda ay gustong dumalaw ngunit hindi pinapayagan dahil sa pabago-bagong kondisyon ng kalusugan. Habang si Lindsay naman ay minsanan lang kung magpakita at ito na ang yumako sa pagmamanage ng pastry shop. Kahit ayaw ni Zia at nagpasabi si Louie na kukuha ng tauhan para pansamantalang mag-asikaso sa shop pero mapilit si Lindsay kaya hinayaan na lamang nila. Sobrang hands-on talaga si Louie kay Zia sa kabila ng pagiging busy sa kumpanya na minsan pa nga ay inaaway na ni Zia dahil ayaw nang lumayo. Parang glow na nakadikit. Sa mga araw na magkasama ang dalawa ay sakalang napatunayan ni Zia na kaya rin palang habaan ni Louie ang pasensya kapag sinusumpong siya ng mood swing. Biglang iiyak at tatawa, tapos magagalit at maglalamang pagkatapos. Na kahit si Zia mismo ay hindi na maintindihan ang sarili. Napaka-unpredictable ng mood niya. Pero iniintindi yun lahat ni Louie kahit pa halatang naiinis na rin. Kapag naman tuluyang naputol ang pasensya ay magwo-walk out ito at babalik lang kapag kalmado na. Ganoon lang ang madalas na nangyayari sa mag-asawa hanggang sa lumipas ang 3 buwan at kapansin-pansin na ang baby bump ni Zia. Sa araw na iyon ay bumisita si Zia sa bahay ng magulang at bigla niyang namiss ang mga ito. Naboboard na rin siya sa bahay at si Louie mismo ang nagsabi na makakatulong sa pagbubuntis niya ang pumasyal-pasyal. Tapik sa kamay ang ginawa ni Maricar matapos maaktuhan si Zia na hawak ang kutsilyo. Maupo ka riyan at wag mo nang pakialaman ang trabaho ko sa pagluluto. Madaling mapagod ang buntis kaya maupo ka lang dyan, aniya sa anak. Sumimangot at hamaba ang nguso ni Zia. Nangalumbaba pa nga sa harap ng lamesa. Habang naghihiwa ng gulay si Maricar ay napatanong siya. Kamusta naman, masaya ka ba ngayon, anak? Nagugustuhan mo na ba ulit si Louie ngayong nagbabago na siya? Nagbaba ng tingin si Zia, hindi makasagot kaya iniba na lamang ni Maricar ang usapan, na kwento nga pala ni Lindsay na may bagong pinapatayong branch sa Cebu. Hindi ba parang mas maaga naman ata para magtayo ng panibago? Bakit hindi ka muna magdahan-dahan at buntis ka pa naman? Huwag po kayong mag-alala, ma. Hindi naman ako mapapagod. Ang mismong ka-business partner ko ang mag-aasikaso sa lahat, aniya. Saka, personal ko po tong kilala, pinakilala sa akin ni Mrs. Lim kaya tiwala akong walang magiging problema. Kung ganoon naman pala ay ikaw ang bahala, basta wag ka lang magpapabaya at baka maapektuhan ang pagbubuntis mo, ani Maricar. Nag-usap pa ang mag-ina hanggang sa matapos magluto si Maricar at kumain sila ng tanghalian. Pagsapit ng hapon ay dumating si Louie para sunduin si Zia. Inaya naman ni Maricar ang mag-asawa na maghapon doon at hindi naman tumanggi si Louie. Ngunit sa hapagkainan ay kapansin-pansin ang malamig na pagtrato ni Arturo sa manugang.
Magkaganoon man ay hindi naman ito ikinasama ng loob ni Louie, natural at may paggalang pa rin ang pakikitungo sa biyenan. Pagkatapos maghapunan ay si Zia na mismo ang nag-ayang umuwi ng maaga at inaantok na naman. Nasa sasakyan na silang pareho ni Louie ngunit hindi muna nito pinaandar ang kotse paalis. Siniguradong maayos siya sa kinauupuan at tinulungan pa sa pagkabit ng seatbelt. Hindi muna lumayo si Louie na sinunggaban siya ng halik sa labi. Kakaibang kuryente sa katawan ang naramdaman ni Zia sa ginawa nito. Kahit nagustuhan niya ang halik ni Louie ay kusa pa rin siyang lumayo. Hindi naman ikinasama ni Louie ang paglayo nito at umayos na ng pagkakaupo saka nagkabit din ng seatbelt. Bago buhayin ang makina ng sasakyan ay nagsalita siya, nagtanong nga pala ako sa OGYN at ang sabi ay safe naman daw ang sexual activity sa'yo. Hindi maaapektuhan si baby. Nanlalaki ang mga matang napalingon si Zia sa asawa. Hindi makapaniwalang pinag-uusapan nila ang ganoong bagay. I know, pero may mag-asawa namang walang nangyayari kahit hanggang sa maipanganak si baby. Gusto ko yung ganoon, Louie. Sabay iwas ng tingin para hindi makita ang magiging reaksyon nito. Kumunot ang noo ni Louie, halatang hindi sang-ayon sa gusto nito pero hindi na umapila pa. Okay, aniya na anabangan ang paglingon ni Zia. Pagkatapos ay muli itong hinalikan sa labi. Sinusulit ang pagkakataon na hanggang halik na lamang siya hanggang sa manganak ang asawa. Nang makontento ay kusa na rin siyang tumigil at nagmaneho paalis sa lugar. Si Zia naman na natutuliro pa sa nangyari ay biglang inayos ang sarili. Saglit siyang nawala sa wisyo dahil sa halik nito. At napuna iyon ni Louie. Sigurado ka bang ayaw mo ng sexual activities? Parang nakukulangan ka pa ata sa halik. Tukso niya pa na ikinasama ng tingin ng asawa. Pagkatapos ay ibinaling ni Zia ang tingin sa labas ng sasakyan. Kinakalma ang emosyon dahil sa halik ni Louie. Hindi siya dapat magpalamon sa makamundong pagnanasang nararamdaman. Dapat niyang piliin ang tama na huwag nang gumawa ng mga bagay na pagsisisihan niya sa bandang huli. Wala na siyang pagmamahal pa kay Louie, iyon ang pakakatandaan niya. Nang sandaling maipit sa traffic ay nagtanong si Louie tungkol sa planong pagtatayo ng bagong branch sa Cebu. Gaya ng sinabi ni Maricar ay nabibilasan din ito sa pangyayari kaya nagpaliwanag si Zia, naiisip ko rin kasing doon manganak kaya pumayag na rin ako. Kung tungkol sa bata ay walang problema sakin at gusto ko lang talagang masigurong magiging maayos ang lahat, sayo, sa negosyo mo at sa anak natin, ani Louie. Tipid na napangiti si Zia. Kahit papaano ay natutuwa sa pagiging hands-on nitong ama. Kahit ang totoo ay may plano talaga siyang doon na sa Cebu mag-settle kasama ng magulang. Originally, ay Cebuana ang kanyang yumaong ina at may naiwan naman itong maliit na lupa, na sa kanya ipinamana. Kaya gusto ni Zia na manirahan doon kasama ang magulang. Sa ngayon ay inililihim muna niya ang plano sa lahat at alam niyang hindi papayag ang asawa. Nang makarating sa bahay ay kaagad na nag-shower si Louie at pagkatapos ay si Zia naman. Paglabas sa banyo ay hindi niya nakita si Louie na nagtungo sa study room para asikasuhin ang ilang trabahong hindi natapos sa opisina. Kinuha naman ni Zia ang pagkakataong masuri ang titulo ng lupa sa Cebu. Pagkatapos ay naupo siya sa harap ng vicinity mirror para maglagay ng skincare sa katawan habang binabasa ang dokumento. Hanggang sa biglang bumukas ang pinto at paglingon ni Zia ay si Louie ang pumasok, na nagtagpo pa ang tingin nilang dalawa. Kaya mabilis niyang itinago sa pinakababang drawer ang dokumento at nagkunwaring naglow lotion pa rin nang tuluyang makalapit ang asawa. Anong ginagawa mo? Ani Louie na yamakap mula sa likod. Ano ba sa tingin mo? Para kasing may ginagawa ka rito na. Pambibiti ni Louie sabay tingin sa skincare products na nasa harap. Huminga ng malalim si Zia para kumalma mula sa kaba bago sumagot, nasagi ko lang tong lotion. Humigpit naman ang yakap ni Louie. May naiisip ka na bang pangalan ni baby? Pag-iiba ng topic. Napatingin si Zia sa refleksyon nito sa salamin. Wala pa, ikaw. Napangiti muna si Louie bago sumagot, kapag lalaki, Luz at Luisa naman pag babae, parang combination ng pangalan nating dalawa. Ano sa tingin mo? Maganda nga, nagustuhan ko. Mas lalo pang natuwa si Louie at humulik sa leeg ni Zia bago nagpa siyang mauuna ng matulog. Nakasunod naman ang tingin ni Zia mula sa refleksyon at nang mahiga na si Louie ay tuluyang naglaho ang tuwa sa kanyang mukha.
Bagsak ang balikat na napatingin sa sariling refleksyon sa salamin. Appreciated niya man ang ginagawa ni Louie, lalo na ang affection nito sa kanya ay hindi pa rin mababago ang katotohanang hindi na niya ito mahal. Kinabukasan pagkatapos mag-almusal ay naghanda na ang mag-asawa sa pag-alis patungo sa ospital para sa regular check-up ni Zia. Nakapagbihis na si Louie at patapos na si Zia nang kumatok sa pinto ang katulong. "Sir, may dumating pong bisita," antag ng katulong. "Sino?" "Si Miss Megan po." Sa narinig ay napalingon si Zia sa katulong habang si Louie ay siya naman ang tiningnan. Sa pakiworry ni Zia ay inaalala nito ang magiging reaksyon niya sa pagdating ng dalaga. "Kausapin mo muna siya, Louie. May enough time pa naman, hindi tayo malilate sa schedule." "Okay, I'll be right back," tugon ni Louie saka lumabas ng kwarto.